paano kumuha ng PhilHealth Identification Number or yung tinatawag na PIN or paano maging member ng PhilHealth at paano kumuha din ng PhilHealth ID card. So yan po ang pag-uusapan natin sa video na to. Kung bago po kayo dito sa ating channel or dito sa ating Facebook page kung saan nyo man po ito napanood, please huwag kalimutang mag-subscribe or mag-follow para palagi updated sa ating mga panibagong videos na maaari kakailangan nyo rin po in the future. So paano nga po ba kumuha ng PhilHealth number at saka ID card sa PhilHealth? So magkaiba yung proseso, depende sa company, depende sa kumpanya kung ikaw ay formal member or informal member. Ano yung formal member? Formal member, yun yung mga employed or yung mga bagong na-hire. So, yung mga informal members naman, yun yung mga, halimbawa yung voluntary member, yung nagbo-voluntary pay, at saka yung self-employed members. Yun yung kabilang na din ang OFW sa informal economy members. So, para sa mga bago pa na na-hire na mga empleyado, kaka-hire mo lang, tapos wala ka pang PIN or wala ka pang PhilHealth. Depende sa proseso ng kumpanya kung sasabihin nila na ikaw mismo yung magpa-member ng sarili mo doon sa PhilHealth. Kasi yung process po talaga, according to the PhilHealth website, yung proseso po talaga dapat ay mag-fill up ka lamang ng PMRF form or yung tinatawag na PhilHealth Member Registration Form. So, 2 copies yung ipi-fill up mo, tapos dapat yung proseso ay isubmit mo doon sa HR department ng iyong bagong pagtatrabahuan. So, yun dapat yung proseso. Tapos, yung kumpanya na mismo, yung magpo-process ng PhilHealth mo, tapos maghihintay ka na lang ng PhilHealth number mo at saka ID card. Kaso, ang nangyari, halos kadalasan ay kahit hired ka na, kahit empleyado ka na, ay sasabihin pa rin ng kumpanya mo na ikaw mismo yung magpa-member ng iyong sarili doon sa PhilHealth. So, paano ba gawin? So, in this case, yung proseso mo ay magiging kaparehas na rin ng proseso ng mga informal economy members. Yung mga voluntary at saka yung self-employed, sila mismo yung nag-member ng sarili nila sa PhilHealth. So again, para sa mga bagong na-hire na employees, kung sasabihin ng company na ikaw mismo yung mag-member, so ito yung susunod na pag-uusapan natin kung paano. Kung sasabihin naman ng company mo na mag-submit ka ng PMRF form sa HR department, so yun yung gawin mo. Dapat 2 kopya yung ipi-fill up mo at isa-submit mo doon sa inyong HR department ng iyong bagong pagtatrabahuan. So, proceed na tayo sa informal economy members. So, paano ba mag-process ng PhilHealth? So, magpunta lamang po ng kahit na anong or kahit na saang PhilHealth branch na malapit sa inyong lugar. So, kabilang na rin dito, ito na rin yung proseso ng bagong na-hire na empleyado kung sasabihin ng kumpanya na ikaw mismo yung mag-process ng PhilHealth mo. So, same, ganito din yung gagawin mo. Maghanap ka ng PhilHealth office na pinakamalapit dyan kung saan ka nakatira. Pagkatapos ay magtungo ka doon, magpunta ka doon. Kasi sa ngayon, wala pang online registration yung PhilHealth, so hindi pa pwede online. So, doon po sa mga mahilig magbayad ng assistance, lalong-lalo na sa yung mga nahanap ninyo sa Facebook, sobrang daming nagpo-post na tutulungan kayo, sila na yung bahala. So, kung afford mo naman at kung sure ka na hindi scam, so ikaw nang bahala dyan. Pero sasabihin ko sa'yo, yung pagpa-member po ng PhilHealth at yung pagkuha ng PhilHealth Identification Number at PhilHealth ID card ay libre po kung ikaw mismo yung magtutungo sa PhilHealth. Again, libre po at napakabilis lang po ng proseso. Kailangan mo lang ng oras na magpunta ng PhilHealth. So ano yung dapat mong dalhin? Napakasimple lang din po. Kailangan mo lamang po magdala ng birth certificate at 1 valid ID. So yan na po. 2 lang po yung requirements kapag nagtungo ka sa PhilHealth para magpa-member. So sasabihin mo lang doon na magpapa-member ka, automatic bibigyan ka nila ng form na yung PMRF, tapos ipi-fill up mo yun. So by the way, meron po tayong video dito sa ating YouTube channel, nandun na rin po sa ating Facebook page, kung paano i-fill up ang PMRF or yung PhilHealth Member Registration Form. So, kung gusto niyo ng guide, pwede niyo hanapin dito sa ating YouTube channel ang video ko na about sa pag-fill up ng form. So, again, just bring 1 valid ID at saka yung PSA birth certificate. Pagkatapos ay magtungo ka sa pinakamalapit na PhilHealth branch, pwede mong i-search sa Google kung saan yung pinakamalapit na PhilHealth sa iyong lugar. Kahit anong branch, okay lang po yan. So, yan lang po. Napakasimple. Pagdating mo doon, pifill upan mo lang yung form na PMRF, isasubmit mo doon sa window kung saan yung naka-assign para dyan, para mag-verify, at member ka na. So, napakabilis lang. So, pwede ka nang mag-request din ng ID card. Tapos, again, libre lang din po yung ID, yung PhilHealth ID. Bibigyan ka nila ng blank PhilHealth card, tapos ikaw na yung maglalagay ng 1 by 1 picture mo, tapos ikaw na rin yung magpipirma. So, pwedeng kahit pagpunta mo doon, kahit hindi ka na magdala ng 1 by 1, so mamaya na,
pwede ka pa rin mag-request ng ID card. Para naman sa mga mag-voluntary at sa self-employed or sa OFW members, so pagkatapos mong magpa-member, pwede ka na kaagad magbayad doon sa cashier ng iyong, kung gusto mong magbayad ka agad ng, for example, for the current month, or yung bayaran po kasi sa PhilHealth, pwedeng monthly kung mag-voluntary ka. So yun namang mga nagtatrabaho, monthly yan deduction sa inyong payslip. So sa mga voluntary at self-employed member, pagkatapos mong magpa-register, automatic pwede ka na kaagad maghulog ng iyong bayad for the contribution. Kasi yung PhilHealth po kasi, hindi po kasi ibig sabihin na member ka na, ay automatic makaka-avail ka na. So once magpa-member ka po, kailangan mong maghulog ng contribution buwan-buwan or po pwede na every 3 months pero medyo malaki na. Kasi syempre 3 buwan yung dapat mong bayaran, di ba? O pwede din na every 6 months. So depende kung saan ka mas comfortable na magbayad. At pwede din na annually or bawat taon yung pagbabayad mo. Pero syempre malaki yun. Isang taon, ibig sabihin 12 buwan yung dapat mong bayaran. Pero kung kaya mo, again, monthly, quarterly, semi-annual, and annually, pwede ka magbayad sa PhilHealth. Pero, again, sa mga nagtatrabaho, dapat ay buwan-buwan yan deduction sa inyong PhilHealth, I mean sa inyong payslip. Pero ang kagandahan, kung trabahante ka, ay may share yung employer mo. So, 14% kasi ng income yung dapat bayaran sa PhilHealth. So, ngayon, ako I am a voluntary member sa PhilHealth kasi I am just a freelancer. So, yung binabayaran ko buwan-buwan ay 400 pesos. So, yun na yung pinaka minimum na para sa mga nag-voluntary. So, 400 pesos. So, last year, 300 pa lang yan. So, ngayon, sorry. Last year, 400 pa lang. Ngayon, 500 na po yung bawat buwan sa PhilHealth kung ikaw ay voluntary. So, again, kung empleyado ka, so, 9.5% ata yung sa employer, tapos 4.5% lang yung sa empleyado. So, ayan. Yan yung kagandahan kung ikaw ay trabahante. So again, para sa paano magkuha ng PhilHealth, paano magpa-member, paano magkaroon ng number, paano magkaroon ng ID card, libre lang po kung ikaw mismo ang magtungo sa PhilHealth branch. Just bring one valid ID and birth certificate. Napakadali lang po ng proseso. Kailangan mo lang ng oras. So bago natin tapusin ang video na to, gusto ko rin pong i-remind sa inyo na pwede, meron din po tayong video kung paano mag-register sa PhilHealth member portal. So once member ka na ng PhilHealth, ina-advise ko talaga sa'yo na mag-register sa PhilHealth portal kahit ikaw ay employee or voluntarily paying. So, magpa-member ka sa PhilHealth portal para ma-access mo yung iyong account. So, makikita mo yung contribution mo, pwede ka mag-print ng MDR doon, hindi mo na kailangan magpunta sa branch. So, yan, napakaganda na mayroong PhilHealth portal account. So, same din sa SSS, lagi ko itong sinasabi kasi very useful kasi kung meron kang access sa iyong account, di ba? So, ayan, meron tayong mga video niyan, nandito lang sa ating YouTube channel. Thank you for watching this video. Sana ay nakatulong po sa inyo. Again, beware po sa mga scammers na nag-o-offer ng online assistance para sa mga ganitong klase ng transaction.